Magandang araw po, welcome po sa aking channel, Nov9 TV. Patalasasan po, meron po ba kayong mga properties na napapabayaan or non-performing assets? Plan nyo ibenta, pero wala kayong oras pagbenta nito. Kung ito'y pagkakatiwala nyo po sa amin, tawag lang po kayo sa aking numero, usap po tayo, gawan ko po ng video for free. Yes, libre po. Wala po kayong babayaran. Tutulungan pa namin kayong mabenta ang inyong property. Kami na po bala sa marketing, sa boosting, pati po sa paid advertisements, even sa tripping. Hindi na po kayo mapapagod sa pag-entertain ng mga buyers. Kami na po bala sa lahat. Tawag lang po kayo. Nandito po tayo ngayon sa Nasugbu, Batangas kung saan meron po tayong bagong video presentation. Isang residential farm property na may modern design house and lot. May lot area po ito na 2,000 square meters, fully fenced, patag na patag ang lupa, at tungkol naman sa dokumento nito, ito'y titulado, buhay po ang may-ari, kaya wala po kayong maging problema sa documentation o sa transfer ng title. Meron pong dalawang street access. Ito po yung front gate at yung unang parte ng video, yun naman ang second street access o secondary gate. Yan po yung pasad. Meron pong covered na garahe, nakakasya dalawang sasakyan. Ito po yung concrete fence, paikot na po buong property. Ito po yung nasa mataas na lugar. Ang estimated elevation above sea level ay 312 feet. Kaya flood-free area. Napakatahimik po ng lugar, sariwang hangin, at sa klima naman po, banayad lang. Hindi naman siya ganun kainit at hindi naman ganun kalamig. Meron na rin pong source of water at may solar power na rin po. Lahat pong kagamitan na makikita niyo dito sa loob ng bahay ay kasama po. Gawa ng ito'y fully furnished. Pwera lang po sa personal na gamit ni owner. Kaya kung sakaling ma-acquire nitong 2,000 square meters na almost brand new house and lot, ang kulang na lang po ay inyong personal na gamit. Samahan niyo po ako, pasok po tayo. Ito po yung living area o salas. May sofa set, center table, TV, double high ceiling, may chandelier. Then meron pong glass wall and window na nag-serve as natural sunlight. Meron na rin pong Korean blinds. At mula po dito sa living area, matatanaw naman natin yung dining area na meron pong wooden dining set. Yan po pala yung hagdan. Mamaya po, check natin yan. Yun po yung TV, wall-mounted. At meron rin pong floor-mounted na aircon. Mula po dito sa dining area, yan po yung living area at main door. At ito naman po yung tinutukoy ko na dining set. 4-seater na solid wood table and chairs. May chandelier. Then may 5-tonner na aircon. Yan po yung access door. At dito naman po yung powder room. Ito pong powder room ay may hand wash basin, vanity mirror, tile bathroom wall, at water closet with bidet. Yan po yung hagdan sa taas nito. Kaya under stairs na powder room. Balik po ulit tayo dito sa my dining area. Napakaaliwalas po. Wala pong partitions. Open concept lang po ito. Meron pong dalawang access door. Ito po yung isa na may aluminum screen door. Ito naman po yung kabilang side ng property. Then meron pong kubo. Yan yung concrete fence. At dito naman po sa kabila ay another access door. Papunta naman sa garahe na may aluminum screen door. Yan po yung another street access o yung main gate. At balik po tayo dito sa loob.
Ito po yung dining area. Dito naman yung living area na naka-double high ceiling na meron pong glass walls and window. Meron pong modern design chandelier. At mula naman dito sa living area, lipat naman po tayo dito sa may formal kitchen. Dito po sa formal kitchen ay meron pong island. May 4 na high chair. May pendant lamp. Then meron din pong kitchen countertop. May refrigerator. Water dispenser. May gas range, range hood. At meron din pong modular kitchen cabinet. Dito naman po sa lower part ng kitchen countertop ay meron pong storage ng kitchen utensils. Naka-nano block kitchen sink na rin po. At ito naman po yung access door, naka-solid wood door at may aluminum screen door, papunta naman dito sa likod ng bahay. Mamaya po, iikutan natin yan. Balik po ulit tayo dito sa loob. Ito po yung formal kitchen na meron pong island, then may outlet na rin. At mula naman po dito ay matatanaw natin yung main door at yung living area. Then sa dulo naman yung dining area na naipresent ko na po sa inyo. Ito naman po yung unang kwarto. Naka-solid wood door. At kung meron man po kayong PWD or senior citizen sa pamilya, itong kwarto na to ang para sa kanila. Malaki naman po ang espasyo, naka-ceiling cove design, may pin lamp, center lamp, glass window with blinds. Meron pong bed frame and mattress, bedside table, split type aircon, may TV, TV rack, at meron din pong wardrobe. Meron din po itong sariling banyo o toilet and bath. May hand wash basin, vanity mirror, water closet with bidet. Meron pong shower area na may overhead shower. Then meron din pong glass blocks, nag-serve as natural sunlight. At from floor to ceiling po ang tiled bathroom wall. Yan po yung toilet and bath ng first bedroom. Meron din pong sliding glass door. Papunta naman dun sa kabilang side. Labas na po tayo. Paglabas nyo po dito sa unang kwarto, yan po yung island, yung formal kitchen, then yung access door sa likod na naipresent ko na sa inyo, at yan naman po yung main door, at dito naman po yung living area o salas. At doon naman po sa dulo yung dining area. Ito naman po yung hagdan. Ito po yung naka-tiled staircase, glass railing, at stainless handrail. Samahan niyo po ako, akyat po tayo. At nandito na po tayo sa second floor. Ito po yung family area. Napakalaki po ng espasyo. May sofa set, then may TV, may chandelier, at meron din pong access doors papunta sa balkonahe. May aluminum screen door. At mula naman po dito, yan po matatanaw natin yung concrete fence at yung ibang mga magiging kapitbahay nyo. Ito naman po yung sa harapan, sa may garahe. Yan po yung street access. At yan naman po sa kabila yung sliding door. Meron din po pala itong mountain view. At balik na po tayo dito sa loob. Ito po ulit yung family area. Kompleto na rin po ang mga kagamitan at kasama po yan lahat. Ito po yung hallway papunta dito sa mga kwarto. Dito po sa taas ay meron pong 2 kwarto. Ito po yung second bedroom ng buong bahay. Napakalaki po ng espasyo. May bed frame with mattress.
drawer, wooden design ng tile flooring, at meron din po itong sariling banyo o toilet and bath. Mamaya po check natin yan. Ito po yung access door papunta sa balkonahe. At mula naman po dito, sa may balkonahe, meron din pong mountain view. At matatanaw nyo yung likod ng property na napakalaki pa po ng espasyo. Yan po, tunghayin nyo po ang tanawin. Napakaganda, napakaaliwalas. Very relaxing po. Yung mga ganyang may mountain view. At dito po sa area ay wala pong ganong mga kabahayan. Yan po yung another street access o secondary gate. At ang balkonahe naman ay hanggang dito sa dulo. Napakaganda po ng disenyo nito. Wala po kayong ipapagawa dito sa bahay. Ito po ay well-maintained. Gawa ng dito pa po nakatira si owner. Yan po ulit yung second bedroom at ito po ang toilet and bath. May water closet with bidet, may towel rack, meron pong shower enclosure, may bathroom window, meron din pong vanity mirror at couple hand wash basin. May bathroom cabinet at countertop na rin po ito. Ito po yung naka-tile bathroom wall. Yan po yung overhead shower. At aluminum din po itong bathroom cabinet na meron pong water heater at fire extinguisher. Ito naman po yung kabilang kwarto. Bali po, Jack and Jill po itong toilet and bath. Balik po ulit tayo dito sa second bedroom. Yan po yung balkonahe. Tunghayin nyo po bago tayo lumabas. Napakalaki po ng espasyo. At labas na po tayo. Ito po yung hallway. Yan po yung family area. Dito naman po yung hagdan. Ito naman po yung open below na meron pong modern chandelier at meron pong mga glass wall and window. Ito po yung third bedroom. Halos same size lang din po nung second bedroom. May bed frame with mattress, bedside table, wardrobe, wooden design ng tile flooring, at dito naman po yung toilet and bath. Mamaya po check natin yan. Check muna natin itong balkonahe. Yan po yung solar power. Yan po yung likod ng bahay. May kubo sa dulo. Meron din pong mountain view. At hanggang dito naman po ang balkonahe na matatanaw naman yung unang gate. So itong kwarto na po to ay tanaw po yung first gate at second gate na meron din po itong mountain view. At balik na po tayo. Dito po sa third bedroom ay meron na ring split type aircon. Ito po yung tinutukoy ko na toilet and bath. Ito po'y Jack and Jill o sharing po yung second and third bedroom. Yan po ulit yung pangatlong kwarto at lalabas na po tayo. Yan po yung hallway. Ito po yung open below. Yan yung chandelier. At yan po yung main door at living area. Dito naman po yung family area na meron din pong dalawang access door sa balkonahe. May CCTV at bababa na po tayo. Yan po yung glass railing. At pagbaba po natin, matatanaw naman yung main door, yung living area at yung dining area.
Big factor din po itong mga glass wall and window, even itong mga sliding doors. Nakakapaaliwalas po siya. Yan po yung main door na may glass panel. At ito naman po yung driveway. Yan po ulit yung concrete fence. At ito naman po yung side view ng property. Ito po yung nakita nyo kanina mula dito sa formal kitchen, yung maliit na structure. Ito na po yon. Ito po yung dirty kitchen. May kitchen countertop, wall-mounted na wooden rack, may kitchen window, kitchen cabinet, may pantry, refrigerator, at may kwarto po dito na may banyo. Na pwede po itong gawing caretaker's room o maid's room. Ito po yung banyo, may hand wash basin, vanity mirror, water closet, at may shower. Ito naman po yung bed framed mattress at meron din pong window type aircon at dalawang sliding glass window. Kung sakali man po na magbabakasyon kayo o may pupuntahan kayo, may nakabukod na po na bahay para sa inyong kasambahay. Yan po yung water filtration, may pressurized water tank and pump, meron din pong countertop na may stainless sink dito. At dito naman po sa loob, hindi ko lang na-present sa inyo ito. Ito naman po yung bolt look na SVC 300VA automatic voltage regulator. 3000 VA o 3000 watts, suitable for high demand electronics. At meron pong LCD display na pinapakita ang input at output voltage at working status. Yan po ay nagko-cover ng brownout, over voltage, and overloading. Yan po yung back view ng bahay. At habang pinagmamasdan nyo po ito, pag-usapan na natin ang distance, location, at travel time. Mula po sa highway o Tagaytay-Nasugbu Highway, ang distance is 3.6 kilometers at ang travel time is 10 minutes. Mula naman po sa Nasugbu Bayan, ang distance is 4 kilometers at ang travel time is 25 minutes. Kompleto na po doon gaya ng public market, groceries, convenience store, remittance center, bank, schools, church at hospital. Yan po yung lagi kong binabanggit sa inyo na dapat yung i-consider sa paghanap ng property ay yung meron pong malapit na hospital. Hindi ko naman po sinasabing sakitin kayo, yan naman po ay for emergency purpose lang naman. At mula naman po sa mga beach resorts, dito sa Nasugbu, ang distance is 15 kilometers at ang travel time is 25 minutes. Kung familiar po kayo sa Welcome Arc Nasugbu, ang distance is 27 kilometers at ang travel time is 34 minutes. Kung manggagaling naman po kayo sa Twin Lakes, ang distance is 30 kilometers at ang travel time is 39 minutes. Kung manggagaling naman po sa Tagaytay, ang distance is 43 kilometers at ang travel time is 56 minutes. At mula naman po sa Manila o sa airport, ang distance is 100 kilometers at ang travel time is 2 hours and 7 minutes. So please manage your expectation. Bago po makarating dito sa property, meron pong dadaanan na konting rough road at hindi po kalapad ang daan. Pero pagdating nyo naman po dito sa loob, mapapawaw kayo sa ganda ng property. Pero hindi naman po ganun kalayo. Kaya po nang sabi ko sa inyo, mula po sa highway, 3.6 kilometers lang po ang distance. Pero ganun pa man, para hindi po masayang ang oras natin, bago po makarating dito sa property, ito po inner lot. Meron po tayong madadaanan na konting rough road, at medyo maliit ang daan, hindi po ganun kalapad. Pero ganun pa man, kung gusto nyong tahimik na area,
Pero pagdating naman dito sa loob ng bahay ay marirelax kayo, you might consider this property. Pwede na yun po itong convert sa staycation business. Lalagyan nyo lang ng swimming pool. At napakalaki pa po ng espasyo. There's a lot of rooms for improvement dito sa loob ng 2,000 square meters. Okay, sa presyo na po tayo. Binebenta po ito ni owner sa halagang 21.8 million pesos net. Ibig pong sabihin, si buyer na po ang sasagot sa lahat ng taxes at expenses with regard to documentation. Fair deal na rin po kasi fully furnished po ang bahay at wala po kayong ipapagawa. Nakabakod na rin, titulado, kumbaga ready for occupancy na po. 21.8 million pesos net, 2,000 square meters with modern design house and lot, fully furnished, fair deal na rin. Yan naman po yung opinion ko lang naman. Depende yan sa inyong assessment dito sa property. Panoorin nyo po hanggang matapos para may idea na kayo kung anong meron dito. Kung may mga katanungan po kayo o gusto nyo magpaset ng tripping dito sa property na to, tawag lang po kayo sa aking numero. At sa mga kababayan naman natin na sa ibang bansa, meron po akong WhatsApp, Viber, Telegram at Signal. Same number lang po, 0917-316-3399. Sa mga nagtatanong naman po ng aming Facebook, meron po aming Facebook page na Nov9TV at Facebook Real Video. Meron din pong TikTok at Instagram. May ibang YouTube channel po kami, the Nov9TV channel, Nov9TV Listings, Nov9TV On The Spot, Nov9TV Updates, at Nov9TV House Rental. Sana po naibigyan nyo ang video presentation. Paki-like and subscribe na lang po sa aking channel para ma-update din po kayo sa aking future listings. Kung sakali po hanap nyo yung mas malaking sukat ng lupa, meron din po kami ibang listings na pwede nyong pagpilian. Huwag po kayong mag-atubiling tumawag sa amin. Then, let us know your budget para malaman namin kung anong property pwede naming ilong sa inyo. Sa lahat pong viewers, subscriber at nagtiwala po sa amin, salamat po sa suporta. Ingat po kayo lagi at yung pamilya. Maraming salamat po.